Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking bagong videos. Clarice de Guzman may pahayag sa kanyang naging journey sa showbiz. Bakit thankful sa Pinoy Big Brother? Ang buong detalye, alamin. Mainit nga na tinutukan ang naging pahayag ng ex-housemates na si Clarice de Guzman matapos ang kanyang stint sa loob ng bahay ni Kuya. Inamin ni Clarice ang tinaguriang Pinoy Big Brother mom na hindi inasahang yayakapin siya ng tao paglabas ng bahay ni Kuya. Ito ang sabi niya sa naging interview vlog ni Karen Davila na napapanood ngayon sa YouTube. Ayon pa niya, 12 years na raw siya sa showbiz pero never niyang na-experience yung kahit sino ay nakakakilala sa kanya. Hindi niya in-expect ang mga nangyari sa kanya dahil ayon pa niya, basta diva-diva ay ang tanging makakakilala lang nito ay ang mga Bex, mga mahilig sa singers, pero yung mga Gen Z at mga bagets, hindi ka nito makikilala dahil iba naman ang mga hilig nitong pakinggan. Patuloy pa niya, natutuwa raw siya ngayon na matanda at bata nakakakilala na sa kanya. Tapos basta blondie feeling ng tao, siya yun. Nakakatuwa raw na mangyari ito sa kanya, hindi pa rin daw siya makakapaniwala. Dati, kontento na siya na kahit hindi niya ma-reach ang ganitong fame, basta pang matagalan. Basta, kahit paano kikita at nag-enjoy siya sa trabaho. Ito daw ang mga bagay na gusto niyang gawin, ang kumanta at mag-perform. Madalas siyang sumali sa mga singing contest, pero hindi siya nanalo dahil chubby siya noon. At aminadong hindi siya mukhang artistahin at nakalaban pa niya sina Sarah Geronimo. Inamin din naman ng dalaga na may naramdaman siyang inggit sa mga nakasabayan niyang singers na sumikat tulad ni Sarah J, Angeline Quinto at Charis Pimpenko na Jake Zyrus na. Binalikan namang panoorin ang blind audition ni Clarice noong season 1 ng The Voice of the Philippines. Ang apat na coaches nga ay umikot sa kanya na sina Sarah G, Leah Salonga, Bamboo at Apple the Up, at hindi naman siya siguro magiging first runner-up kung hindi siya magaling. Si Mito Yunting ang nanalo sa season 1 na nakakuha ng 57.65% at si Clarice naman ay nakakuha ng 42.35%. Ang kagandahan ay hindi binitawan ng Star Magic at Star Music ang dalaga dahil pinag-produce pa siya ng album, pero sadyang maraming kakumpetensya, pero may mga guestings naman siya sa mga shows at concert na base sa pagkakatanda nila. Sa bagay, kontento naman si Clarice na hindi niya maabot ang fame basta may trabaho siya bilang kailangan niyang matustusan ang pagpapagamot ng magulang niya na noong nakang taon din ay nagpaalam na sa kanila ang kanyang ama at nanay na lang ang kasama niya sa bahay dahil ang kapatid niya ay nasa ibang bansa na. Going back to Clarice na may talent, ay naisip na ipasok siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition at nagtagumpay naman dahil umingay ang pangalan niya at nadiskubring komedyana pala siya. Tama ang naisip ng dalaga na baka hindi sa pagkanta ang path niya dahil sa loob ng bahay ni Kuya ang napaka-natural niya ay pwede siyang umarte rin. Kaya naman naispatan siya ni Direk Kip Oybanda na laging nanonood pala ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na bigyan siya ng special role sa pelikulang Bar Boys After School na kasama rin si Will Ashley bilang estudyante. Tuwang-tuwa si Klang sa first acting stint niya, kaya naman ang aga niyang dumating sa set ng pelikula at sobrang saya ni Will na ayon pa sa chika ay gaang ka-work ang dalawa. Kung dati ay sanay siya bilang second option, kapag may mga artist na hindi available sa isang event ay siya ang papupuntahin. Ayon pa niya, sanay na raw siya pero para sa kanya okay lang daw ito basta may trabaho. Tinitingnan niya lang ang brighter side na hindi naman lahat nakakakanta sa ASAP. Lahat ito pangarap, pero ito nakakakanta siya. Nakakasama niya ang mga idols, so as long as may trabaho, okay siya rito. Pero hindi naman siya pinabayaan ng ABS-CBN. At saka, hindi siya second option dahil sa Bar Boys After School ay maganda ang maging karakter niya na dapat abangan ng lahat. Ang dami palang supporters din ni Clarice dahil
dahil dinadalaw siya sa shooting ng movie. At ang nakakatuwa ay parehong nagdadala ng mga pagkain para sa kanila. Wish nga ng karamihan ay dumami pa ang mga projects ng dalaga dahil mukhang may potential siya bilang actress. Kaya sa ngayon ay marami ang proud sa nakuhang kasikatan ni Clarice sa showbiz. Sana raw ay matutuloy-tuloy pa para dadami pang mga makakatrabaho niya sa serye. May nagre-request nga din na sana magkakaroon siya ng serye sa ABS-CBN para makitagla ang galing ni Clarice sa isang palabas. Ito daw ay bago sa mata ng mga fans ni Clarice na makita ang ibang side nito na kaya din naman pala nitong umarte. Napawaw nga ang lahat sa kanyang unang salang sa Bar Boys After School, kaya abang-abang na lang tayo mga kapresko kung ano nga ba ang mga projects na ibibigay sa kanya. Hindi magtatagal ay masisikat pa siya sa showbiz kung saan masasabi niya na nakuha na niya ang pangarap na makikilala man lang ng mga tao. Lahat ng tao ay kilang-kilala na ito dahil sa kanyang stint sa Pinoy Big Brother Collab Edition ng ABS-CBN at GMA Network. Sa kabilang banda naman ay pasabog na pasabog talaga ang nakuwang spot ng Bini sa music industry. Isa ang manager ni Francine Diaz, si John Ling, sa mga nag-post tungkol sa most viewed Philippine artist in TikTok. Kinongratulate nga ni John si Francine dahil pang number 6 ang ka-love team ni Seth Fidelin with 10.2 billion views on TikTok. Syempre, happy ang mga fan ni Francine na nag-congratulate rin sa kanya. Sa naturang post naman, nanguna ang grupo ng Bini na may 50.5 billion views. Kinabungga nila si Vice Ganda na nasa number 2 at nakakuha ng 20.1 billion views on TikTok. Sa balita nga ito ay marami sa mga blooms ang masaya dahil nakuha ng Bini ang nasabing spot sa music. Marami nga ang proud sa kapamilya group na ito kung saan patuloy pa rin minahal ng mga fans. Kahit nagkaroon man sila ng intriga ngayon ay di talaga nawawala ang love at support ng mga Pinoy sa kanilang mga kanta na inirelease nitong taon. Marami pa nga ang nagsabing marami pa talagang aabangan ng lahat sa grupo na ito dahil kahit international ay believe sa kakayahan ng global pop group na ito. Aabangan pa talaga ang lahat kung ano nga bang posibleng gagawin pa ng Bini sa mundo ng pagkanta. Marami nga din silang kakupitensya sa ngayon pero nakatayo pa rin sila para sa kanilang minamahal na blooms. Excited pa ang lahat dahil sa wakas ay makikita na ang gagawin pa na collab ng Bini sa ibang bansa at magkakaroon ng concert. Magaling talaga ang Bini dahil nakikilala sila hindi lang dito sa bansa kundi maging sa buong mundo. Iba na ang kasikatan ng Bini kaya proud ang mga tagahanga nito sa nakuwang milestone ng grupo. Nagpapasalamat naman ang ABS-CBN sa patuloy na suporta ng Bloom sa Bini. Dahil nga sa support ng tao ay patuloy pa rin silang nakatayo at gumagawa ng kanta para sa lahat ng fans. Hindi naman talaga mapipigilan ang kasikatan ng grupo lalo pat mas lalong lumakas ang kanilang mga kanta sa ibang bansa. Sikat ang kantang Out of My Head at Zero Pressure kung saan pinusuan talaga ng mga banyaga. Abangan pa ng lahat kung ano nga ba ang ibibigay na exposure ng ABS-CBN sa kapamilya na ito. Malaki talaga ang pasasalamat ng Bini sa ABS-CBN at maging sa mga taong andyan para ipakita ang suporta sa kanila. Kayo, ano ang masabi nyo na may pahayag si Clarice sa mga fans? I-comment na kung proud ba kayo sa kanya at huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel.